Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong batiin muna si Dr. Adriano. Happy birthday po sa inyo. I hope this year, mas lalo po nating maranasan ang mayamang pagpapala at biyaya ng ating Diyos. At gusto ko rin pong batiin si Judith Amante and Lilia Fukui. Maraming salamat po sa inyong super thanks. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, ngayon pong araw, simula po ngayong araw, meron naman tayong panibagong series. Weekly po tayo nagpapalit, ng topic. So, yung pag-aaralan po natin ngayon, yung theme this week ay prayer, moving the hand of God. Ang panalangin po ay, kumbaga, kinakalabit natin yung kamay ng Diyos upang kumilos sa ating mga buhay. So, yan po yung imagery na pag iniisip natin yung panalangin, ano ba yung panalangin? Ito yung hinahawakan mo yung kamay ng Diyos. Lord, please kumilos ka sa buhay ko. So, prayer moving the hand of God. Now, sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8, ito po yung talatang pag-aaralan natin ngayong umaga. Ito po ay parte ng sermon ng ating Panginoong Jesucristo, Sermon on the Mount. At ito po ay patungkol po sa paghingi sa Diyos. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ask, humingi, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks, it will be open. Sa Tagalog po, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So yung pinakaunang katuroan po natin ngayong umaga, yung pinakatema na rin po natin. Prayer is moving the hand of God. Ito yung humihingi ka, dumediretso ka sa kamay ng Diyos. Lord, please kumilos ka sa buhay ko. Igalaw mo yung iyong mga kamay at hayaan mong maranasan ko yung iyong kapangyarihan na kumikilos sa buhay ko. Pag kumatok tayo, ang kinakatok natin yung kamay ng Diyos. Lord, kailangan ko yung pagkilos mo. Tulungan niyo po ako. Lord, magbukas po kayo ng pintuan, doors of opportunities na kailangan kong pasukin. Alam niyo po itong nasa larawan po natin, ito po ay larawan po ito ng, pinicturean ko po yung anak ko. Saktong-sakto kahapon to. Pinicturean ko siya. Kasi po, kapag may kailangan siya, ang gagawin niya, kukunin niya yung kamay ko. 1-year-old lang po ito. Pag may kukunin siya sa rep, favorite niya yung rep. Pupunta siya dun sa rep. Bubuksan niya, may titingnan siya doon. Pag may gusto siya, kung nasan man akong lugar, kukunin niya yung kamay ko. At yung kamay ko yung gusto niyang kumuha dun sa bagay na gusto niya. Unang-una, 1 taon pa lang siya. Hindi niya abot. No? Marami akong natutunan dito. Sabi ko, teka, dapat pala ganito ako sa Diyos eh. Dahil tayo ay tinuturing ng mga anak ng Diyos at siya yung ating Ama na nasa langit. Na kapag nananalangin tayo, ganun, Lord, hindi ko kayang abutin to. Hindi ko kayang gawin to. Pero ikaw kaya mo, Lord. Kaya sa inyo ako kakatok. Sa inyo ako hihingi. Sa inyo ako magmamakaawa. Ang hahawakan ko yung kamay ninyo sapagkat yung kamay ninyo kaya gawin ang mga bagay nito na hindi ko kayang gawin. Pangalawa po, prayer is acting as a child to the Father. Ang panalangin po, nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos bilang kanyang mga anak na tumatawag sa Ama. Now, bakit po yung panalangin ay para kang isang bata? Isang, you approach God as our Father. Bakit may ganong pagpapakumbaba? Ganito po yan mga kapatid. Kung paano yung anak ko, pag mayroong kukunin, for example, yogurt. Kukuha siya sa rep yogurt. Kukunin niya yung kamay ko. Pag nakita ko yung anak ko, na teka, kanina ka pa kain ng yogurt eh. Kanina, puro matamis na kinakain mo. So, yung kamay ko, hindi ko kukunin yung yogurt. Kaya yung anak ko talaga iiyak ng iiyak. Pero ako, titiisin ko yon.
puno ka na ng sugar sa katawan na hyper ka na, so stop ka na, no? Bawal na sa iyo yung mga yogurt. So, bilang ama, ako naunawaan ko kung ano yung best para sa anak ko. Ganon din po tayo, mga kapatid, sa ating mga Diyos Ama na nasa langit. Kapag tayo humihingi sa Diyos, hindi lahat ibibigay ng Diyos Bakit po? Hindi kasi tayo yung ama, anak tayo. Yung ama ang siya nakakaalam kung anong pinakamainam para sa atin. Tayo po ay anak at kailanman huwag tayong umasta ang ama. When we move the hand of God through prayer, we let God decide. Lord, kayo po ang magdesisyon kung ano ang tama para sa akin. Yung anak ko minsan ang ipapaabot sa akin, gunting. Gunting, kutsilyo, mga tinidor, tinidor okay lang, kutsara, minsan inaabot ko sa kanya. Pero minsan matatalas yung hinihingi. Minsan pati yung bumbilyang nandun, kukunin. Ipapaabot sa akin. O kaya yung mga maiinit na bagay. Yung tasa na may mainit na kape. Mga ganong bagay na hindi niya nauunawaan. Pero ako nauunawaan ko bilang ama. Now yung Diyos po natin, ganun din sa atin. Minsan hingi tayo ng hingi sa Panginoon, pero hindi natin alam yung hinihingi pala natin, hindi na makakabuti sa atin. Minsan nga, ang hinihingi natin, yogurt Lord, yogurt okay naman wala namang masama Pero ang tingin ng Diyos, teka, kanina ka pa hingi ng matamis. Kanina ka pa hingi ng blessing after blessing after blessing. Sometimes ang blessing kapag hindi mo na-handle, nagiging curse, nagiging sumpa. So let's remember this when we pray. We act as a child to the Father. Nagpapakumbaba tayo. I pray and we pray and we let God decide. Now, pangatlo po, prayer is asking, seeking, and knocking. Ang panalangin po ay paghingi, paghahanap, at pagkatok. Kagaya po sinasabi sa mga talatang ito, humingi kayo at kayo bibigyan. Now, ang tanong, paano ka bibigyan kung hindi ka naman humihingi? Now, sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa ibang pahina ng Biblia, sabi niya, kaya hindi kayo tumatanggap kasi hindi naman kayo humihingi. Now, tandaan po natin, ang Diyos, He wants to glorify Himself. Kaya, madalas kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Gusto niya may testimony tayo Yung tipong tayo'y nanalangin at sinagot niya yung panalangin natin. At sasabihin natin sa mga tao, oy bro, sister, sinagot ng Diyos yung panalangin ko. Na itataas yung pangalan ng Diyos. Na iahayag yung pangalan ng Diyos. Kasi kung isipin mo, nakatanggap ka ng promotion, hindi mo naman pinanalangin. Minsan ang tendency natin, oy na-promote ako kasi magaling ako. Pero pag nanalangin tayo, Lord, please kayo po ang mag-promote sa akin. Pag pre-promote ka ng Panginoon, yung glory diretso sa Diyos. No? Kasi madalas po ang Diyos kumikilos sa pamamagitan ng ating pananalangin. So, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sabi ng Panginoon Jesucristo, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Mga kapatid, ang humihingi ay tumatanggap sa Diyos. Ang bawat humahanap ay makakatagpo sa Diyos. Meron ka bang isang bagay na hinahanap, sagot sa iyong mga tanong? Sabi po rito, ang humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kailangan mo ba ng oportunidad sa buhay na parang feeling mo you're doing your best to no avail? Parang wala namang nangyayari. Feeling mo ba yung buhay mo parang hindi mo alam kung saan patutungo? Kailangan mo ng oportunidad. Kailangan mong magbukas ang Diyos ng pintuan na kung saan papasok ka. At pag pumasok ka doon, nandun ang katagumpayan. So kung nandito ka sa ganitong sitwasyon mga kapatid, ask, seek, and knock. Sapagkat ang Diyos po, meron laging sagot sa ating mga panalangin. Now, kailangan lang natin maging handa at humble kung ano isasagot sa atin ng Diyos. Kailangan nating tanggapin yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Kahit ano pa yung sinagot ng Diyos sa atin. Now, bilang application po sa mga talatang ito, number 1 po, ask, seek, and knock right now. Yung Diyos po natin mabuti.
Yung Diyos po natin, hindi siya madamot. Siya po yung Diyos, Ama na nasa langit na mapagbigay sa bawat isa sa atin. Pangalawang application po mga kapatid, accept God's decision according to His infinite wisdom. Tanggapin po natin, pagtiwalaan po natin yung mga desisyon ng Diyos. Kasi pag nagdesisyon po ang Diyos, hindi po yung arbitrary na parang tao na makapagdesisyon na lang. Pag gumagawa ang desisyon ng Diyos, that's according to His infinite wisdom. Sometimes po or most of the time, hindi natin mauunawaan yung pinanggagalingan ng Diyos sa mga decisions niya. Now, when God decides, that's according to His wisdom. Ang Panginoon all-wise. Alam niya po yung ginagawa niya at alam niya po yung pinakamainam para sa atin. So, tanggapin po natin. Baka minsan, sabi ko nga sa mga devotions natin in the past, no? Minsan yung panalangin natin, ang hiningi natin sa Diyos, humingi tayo ng mga pagpapala, kaperahan, humingi tayo ng, may hiningi tayong property sa Panginoon. Yan ang mga usual prayer, no, na Lord, gusto ko sana makuha tong bagay na ito, gusto ko makuha tong promotion na ito. Minsan, yung intention natin, okay clear malinis naman yung intention natin Pero sometimes, sa harapan ng Diyos, para tayong humihingi ng batong ipupukpok natin sa ulo natin, no? Ang pinaka-illustration ko nga dyan, minsan nananalangin ka ng isang babae o lalaki na magiging lifetime partner mo, no? Pero alam ng Diyos kung yun talaga yung tao na yun para sa yun o hindi talaga para sa iyo At and I'm sure, no, marami sa atin, maraming pinag-pray in the past na lalaki o babae na hindi sinagot ng Diyos na ngayon nagpapasalamat tayo, di ba? Nagpapasalamat tayo kasi hindi natin nakatuluyan yon, kasi nakatuluyan natin yung mga asawa natin ngayon, right now. So, there are times, no, na ma-heartbroken tayo kasi may mga pinapanalangin tayo na hindi sinasagot ng Diyos. Kasi yung hinihingi mo pala kutsilyo, parang yung anak ko hinihingi gunting, no? Tapos hindi ko binibigay sa kanya. Ganun din po yung Diyos sa atin Gunting yung hinihingi mo, makakasakit sa iyo yan, hindi binibigay ng Diyos. Why? Because when God decides, that's according to His infinite wisdom, alam niya po kung ano ang pinakamainam para sa atin. So, kailangan po natin pagtiwalaan. We need to accept God's sovereign decisions. Because when God decides, that's according to His infinite wisdom. Ang pinagmumula ng mga desisyon ng Diyos, yung kanyang kaalaman, yung kanyang karunungan na lampas sa ating kaisipan. Kaya po kailangan nating tanggapin at pagtiwalaan yung mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Number 3 po, let's approach God with humility. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos kapag tayo po'y nananalangin. Kasi kung titingnan nyo po yung tema natin ngayon, no? Prayer, moving the hand of God. Parang napakayabang, no? Tao ka lang and then you move the hand of God. So, ano po ito sinasabi ko po sa inyo to with all humility When we pray, kailangan talaga nagpapakumbaba tayo. Walang obligasyon ang Diyos na ikilos niya yung mga kamay para bigay niya kung ano yung hinihiling natin. Ora mismo or as is, no? Yung Diyos kasi natin, hindi genie na, okay, give me 3 wishes, kahit ano pa yan, ibibigay ko sa'yo. Hindi po ganon. Ang Diyos po natin may malasakit sa atin. At yung mga panalangin po natin, sasagutin niya yung pinakamainam sa atin. At God is willing to say no to the things that are not good for us. So, prayer moving the hand of God. No? Hindi po ito arrogante. Ito po ay with humility. Bakit po? Kasi when we move the hand of God, we let God decide. Lord, tinatapik lang natin yung kamay ng Diyos at sinasabi natin sa Diyos, Lord, ikaw po ang magdesisyon. Ikaw po ang kumilos, ikaw ang gumawa. Pero nasa sa inyong desisyon, paano nyo gagawin yon or kung gagawin nyo yon. Kung ikukuha nyo ako ng yogurt sa rep o hindi. At para po sa ating discussion, why do we have to trust God's sovereign decisions? Bakit po natin kailangan pagtiwalaan ang mga desisyon ng Diyos, yung mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin? At para po sa ating panalangin, right after this devotion, isama po natin ito. Heavenly Father, from now on, I will ask, seek, and knock. You said in your word that those who asks receives, and those who seeks finds,
and to the one who knocks, it will be open. Sovereign Lord, please answer my prayers. Open doors of opportunities for me and my family. I humbly come to you as a child. Glorify yourself by showering me with your blessings. Bless me, Lord, according to your generosity. May your name be glorified. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Ako po ay nagpapasalamat sa katuwang po natin sa devotion natin ngayon, si Sister Alma. And then hello sa iyo, si Brother Bobet. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.